ngayon, nandito po tayo sa St. Gregory the Great Parish Church in Indang, Cavite, na isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Cavite, na tinatag noong taong 1625 at ngayong taon 2025 ay pinagdiriwang kanyang ika-400 years. Sa lugar ng pagsamba, ang simbahan na ito ay nakaranas na ng mga pagsubok, tulad ng digmaan, lindol at iba pa. Ang simbahan na ito ay naging saksi sa pananampalataya at tibay ng loob ng mga Indagueños. Kaya kung gusto nyong malaman ang istorya ng bayan na ito, huwag niyong palampasin na puntahan ang simbahan. Nagawa na. Ano pong name? Ako name ko Joseph Silva po. Ayan. So, ano pong occasion yung meron ngayon sa... This coming weekend is Pistang Bayan, Indang. So, for 25 years, nawala ang kanlurang bahagi ng bayan kasi nagkaroon ng election ng bagong parokya. So, nagkaroon ng parokya sa kanlurang part. So, nahati siya. Parokya ng San Gregorio, tas parokya ng San Vicente. So, this year, ang parokya ng Indang ay celebrate ng 400 years ng pagkakatatag bilang parokya. So ngayon, isa sa mga quadricentennial celebration is yung Pistang Bayan, yung pinaghahandaan namin ngayon. Sa Sabado is Karakol ng Bayan. So lahat ng mga patron sa kanayunan, mga baryo-baryo, bibit-bitin dito sa parokya, sa Indang, sa mismong bayan para magkarakol. Tapos sa Linggo naman is ibinanig yung mga maraming misa. Simula alas 5 ng umaga may misa na. Tapos yun ay sunod-sunod hanggang alas 9 ng umaga, susundan ng alas 4 ng isa, tapos alas 5. After nun ay magproposisyon ng 40 images ng mga patron ng Indang, kasama ang 7 Arkanghel, sa San Gregorio, at Santa Rosario. Oo. Isa yun sa mga celebration ngayong quadricentennial. On May 30 naman, ang Apostolic Nuncio to the Philippines, si Most Reverend Charles Sprout, ay ang main celebrant for the occasion ng May 30. Parang yun yung pinaka-grand celebration ng 400 years. Tapos sa hapon ay magkakaroon ng prosesyon. Pero ang prosesyon na lang ng hapon ay yung mga patron ng bayan mismo, si San Gregorio, ang mapaghimalang 7 Arkanghel, tsaka ang Santo Rosario. Yun lang naman mostly ang mga activities this May. Tapos sa 31 ng Mayo is yung Flores de Mayo ng parokya. Pero yun naman ay care of sa Flores, kapatiran ng Flores de Mayo. So, ngayon po, ano yan, yung preparation mo ngayon. Ngayon po kayong araw na ito nagpe-prepare. Hindi ilang weeks na kami, oo, ilang weeks na, months na nga kami nagpe-prepare. Kung tutuusin, ito namang mga bandera na ikabit na, kaso nangupas lang, dahil sa ulan araw, kasi mas nakakakupas ng tela ang ulan at araw. So ayun, napag-desisyon na napalitan bago mag-fiesta para hanggang at 30, pagdating ng Apostolic Nuncio to the Philippines, is maayos namang tignan. At minsan lang dumaan ang ika-4 na ang taong pagkakatatag. Like tayo, hindi na natin masasabi kung after 100 years kung buhay pa tayo. Malamang sa malamang wala na. Sa estado ng buhay ngayon na hindi naman talaga lahat tumatanda. Minsan, age of gantong edad, wala na, kinukuha na. So ayun, talagang pinaghahandaan. Yan, good afternoon po tayo. Ano pong pangalan po? Lorraine, yan lang. Tatay Tori. So, ilang years na po kayo katagal dito nagtatrabaho sa simbahan? Takal na. Siguro may tapos sila. Tatlong po. Tagal na pala ni tatay dito. Yan. So, ano po, matanong lang po namin kung ano po yung mga pista na sinicelebrate po sa Indang. Pista. At the pista, sinisilibrate ng ganito. Ay ngayon, 11, fiesta rin dito. Anong 11 po? 12 pala. Ano pong fiesta po yung celebrate? Fiesta ng banyan. Fiesta ng bayan. Oo. Ayan, okay. Dito po sa, ano pong tawag dito tayo sa, eto po dito. Ay, tinika ng kandila. Okay. Marami po bang ano dito? Nag-idirect araw-araw? Ano mo? Mas mapupuno ito kaya inaalas mo nga. Napupuno ito. Pagtapos po niyan, Nabili sila na ng bumibili ito. Yung mga ano, di ba nagtitinda po ng kantila? Sila rin.
dito walang ubos. Mabalik na yan. Bali, tinutunaw din po nila yun. Sila na nagtutunaw. Hi guys! So ngayon nandito tayo sa Bahay Kalamay sa May Indang, Cavite kung saan matatagpuan natin ulit ang Bahay Kalamay. So yun guys, makikita niyo po yung mga product nila dito. Yes. Ito po yung kalamay na may buko. Yes. Tapos ito po yung 20 pesos nila na kalamay na walang buko. Yan. So titikman natin ngayon guys yung kanilang kalamay. At so guys, titikman natin kung gaano kasarap yung kalamay nila. Yes. Yung texture nito is sticky. Medyo Yan. sticky siya. Ito pala, saktong-sakto to kapag ka nagpupuyat kayo, pwede nyo itong kainin. All in one na to, hanggang pag isang linggo pwede na ito kainin. Yan guys. Ako na. Gawin-away po. Malayin mo. Oo. Medyo makikita niya medyo ano siya, kumakapit talaga. Kumakapit talaga. Hindi parang kainin. May na-ASMR. Crunchy guys. Kiki talaga siya. Matamis to. Hindi siya ganun katamis, sakto lang. Pero medyo matigas siya. Or ganito ba talaga to? Kalamay is gawa sa...